May mga hindi tayo nakikita na pinaniniwalaan natin. Pero may mga nakikita naman tayo na hindi natin mapaniwalaan. May kakilala tayo na kahit alam natin na nagsisinungaling ay pinaniniwalaan natin at may mga hindi tayo kilala na kahit harapan ang nakikitang totoo ang sinasabi ay pinagdududahan pa din natin. Ikaw kabarangay, gaano ka kadaling maniwala sa mga bagay na sinasabi sa iyo ng taong hindi mo kilala? Dear Papa Dudo, ako po si Pedro pero mas kilala ako sa tawag na Lolo Pete. Kaya yun din ang itawag mo sa akin. Ako ay 76 na taong gulang na. Medyo nanginginig na ang kamay ko kaya ang pinasulat ko ay ang aking pamangkin habang kinikwento ko sa kanya ang aking kwento. Sa edad ko ito ay kamakailan lang halos nangyari ang lahat ng ito. Noong mga unang buwan ng taong ito, Papa Dudo. Masasabi ko na masaya ako sa buhay ko dahil napagtapos ko na ang mga anak ko na itinaguyod ko mag-isa nang iwan ako ng dati kong asawa. Hindi ko na lamang ikakwento ang tungkol sa kanya bilang respeto dahil wala na din naman siya dito sa mundo. Sa aking kabataan ay nagsipag ako hindi lang para sa mga anak ko, kundi para na rin sa akin at sa ganitong mga panahon ng takip silim ng buhay. Kaya naman masasabi ko na kahit mag-isa lamang akong namumuhay ngayon, ay maayos ang aking estado dahil bukod sa pensyon, ay may ipon ako at nagpapadala pa ang mga anak ko ng pera. May mga asawa na ang mga anak ko at nasa ibang bansa na sila at doon na naninirahan, Papa Dudo. Sinabi ko naman sa kanila na hindi nila kailangang magpadala dahil sapat naman ang aking pera. Pero mapipilit sila kaya hindi ko na din pinontra. Baka sabihin nila ay nag-iisip bata na ako. Alam mo yon, matigas ang ulo. Biro lang. Kinukuha naman ako ng mga anak ko dahil nasa iba't ibang bansa silang tatlo. Ay ayoko magdesisyon kung kanino ako sa kanila sasama para patas. Ayoko namang maging parang basketball na pagpapasapasahan nila. At higit sa lahat ay ayoko din na makaabala sa kanila dahil pamilyado na sila. Kaya naman masaya akong naninirahan dito sa atin ng mag-isa. Madalas kong kasama ang aking best friend mula pa noong nasa mataas na paaralan na kami. Magugulat ka dahil ang aking matalik na kaibigan ay hindi lalaki kundi isang babae. Siya si Leticia, pero mas kilala naman siya bilang Lola Letlet. 74 na taong gulang. Balo na siya ng 30 taon. Hindi sila nagkaanak kaya gaya ko ay mag-isa na lamang din si Letlet at gaya ko ay maganda din ang naging pag-iipon niya. Meron siyang pensyon, yun nga lang ay walang mga anak na nagpapadala sa kanya. Siya po ang kasama ko mula pa noon, may pagkakontrabida si Letlet. Pero dahil nasanay na ako kaya hinahayaan ko na lamang siya. Magsisimula ang aking kwento nang minsan nagpunta kami sa isang grocery. Papadudot medyo mahina na ang tuhod ko kaya kinakailangan kong magdala ng wheelchair para kung sakaling mapagod o sumakit ang tuhod ko ay mauupuan ko yun. Sa bawat labas ko ay si Letlet ang kasama ko. At dahil mas malakas siya ay siya na rin ang nagtutulak ng wheelchair ko, Papadudot. Abutin mo nga yung gatas. Bakit ako? Ikaw ang nakatayo eh. Ay, alam mo naman na 5 pulgada lang ang taas ko. Paano ko maaabot yan? Kahit tuntungan pa kita sa wheelchair mo, hindi ko pa rin maaabot yan. Bakit kasi yung nasa itaas ang aabutin mo? Ayan sa harap mo, may mga nakalagay naman dyan. Yung turo mo kasi nasa itaas. Sana ito nang tinuro mo. Ayan ka na naman sa katwiran. Porke napahiya ka. Ako pa napahiya. Eh, sinong napahiya sa atin? Alam mo, halika na.
Marami pa tayong bibilhin. Abutin mo muna yung gatas. Ayan na. Oh, ilagay mo dyan sa kariton. Ano ka rito? Pushcart ang tawag dyan. Ano bang Tagalog ng cart? Halika na nga. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Nagugutom na ako. Tapusin na lang natin ang pamimili para makakain na tayo. O siya, sige na. Hawakan mo na yung kariton ng pinamili at itutulak ko itong kariton mo. Bahala ka nga, ang dami mong pauso. Ay, ano ba? Ay, patawad. Patawad? Ang laki ng lugar tapos babanggain mo ko. Hindi ko kasi napansin eh. Ano ba kasi ang nakasakay ka sa wheelchair tapos may tinutulak ang pushcart? Ano yan, tren-trenan? Hindi, Chubibo. Ang talas naman ng dila mo. Bakit? Nahiwa ka? Hindi, gusto kong hampasin ng sangkalan. Let. Ano? Anong pangalan yan? Let, bakit? Let? Ano ka, elementary? Ano bang pakialam mo sa pangalan ko? Bakit ikaw? Anong pangalan mo? Bakit ko sasabihin? Ay, takot sabihin. Palibasa, mabantot siguro. Let, tama na yan. Hoy, bruha! Hindi mabantot ang pangalan ko. O ano nga? Bakit hindi mo masabi? Fonza. Bakit? Fonza? Ano yon? Babaeng pulso? Let, tumigil ka na nga. Magandang araw, Fonza. Ako si Pete. Pete? Ano ka naman, high school? Baka Pet at hindi Pete ang pangalan mo. Tutal mukha ka ng alagain. Pete ang pangalan niya. Bakit ka ba nakikialam? Kung Pete pa lang pangalan niya, dapat ang pangalan mo Feet. Mukha kang paa. Ha! Mas mukha kang kilikili ng taong hindi naligo ng 4 na buwan. Sira ulong matanda to ah. Oy, baka matanda ka naman. Bakit ikaw ba teenager? Ang init-init. Naka-overall na kurduroy. Anong overall na kurduroy? Hindi ako naka-overall at lalong hindi ako naka-kurduroy. Ay, oo nga, sorry ha. Balat mo pala yan. Ano? Let, tama na. Pasensya ka na, Fonza, ha? Gutom lang si Let. Mukha nga. Ano ibig mo sabihin? Eh di isipin mo, Wisit kang mas matanda ka ha? Let, tara na. Mauna ka na doon. Itulak mo na yung kariton at ako na ang bahala sa wheelchair ko. Sumabay ka na sa akin. Huwag kang magpaiwan dyan. Baka isama ka pa din sa daigdig niya. Mauna ka na. Pasensya ka na kay Let, ha? Mabait naman yun. Mali lang ang gising. pagsabihan mo yun ha. Mabuti pa lumayo na lang kayo sa akin para hindi masira ang araw ko. Sandali, maaari ko bang makuha ang numero ng telepono mo? Kung ayaw mo naman, kunin ko na lang ang FB account mo. Hoy, ang tanda mo na nagagaganyan ka pa? Magsama kayo ng asawa mo. Makaalis na nga. Sandali, hindi ko asawa si Let. Fonza! Kahit malakas pa ang boses ko ay parang hindi na ako nadinig ni Fonza. Gusto ko siyang habulin pero ang hirap humabol ng naka-wheelchair. Kahit may edad na si Fonza, alam mong maganda siya noong kabataan niya. Pero hindi yun ang nakatawag pansin sa akin kundi ang personality niya. Hanggang makauwi kami ay hindi tumigil ang bibig ni Letlet. Galit na galit siya kay Fonza. Tumahimik lamang siya noong kumakain na kami kasi may naman ang bibig niya. Pero matapos noon ay tuloy-tuloy ang paglabas ng inis at galit niya kay Fonza. Ako naman, papadudot kahit nadidinig ko ay hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi niya dahil lumilipad ang aking utak kay Fonza. May mga tanong ang utak ko kung makikita ko ba siya? Kung oo, malapit na ba kaming muling magkita? Hindi siya maalis sa isip ko. Huli kong naramdaman ang ganitong pakiramdam noong makilala ko si Martina, ang aking asawa. Yun nga lang, iniwan niya ako pero hindi ko sila kinukumpara kundi ang sitwasyon ko lang sa ngayon. Magkaiba sina Martina, mananahimik lang at iiwan ang isang sitwasyon na kabaligtaran naman ni Fonza. Ganon pa man ay hindi ko talaga may paliwanag kung bakit hindi siya maalis sa isip ko. Si Fonza ay nasa edad 74. Hindi malayo sa edad ko at kaedaran lang ni Letlet.
Papadudot, ang mga tanong ko sa isip ko noon ay agad ding nasagot. Nang minsang namamasyal kami ni Letlet, ay may nakita akong isang pwesto ng manghuhula. Sabi ko ay baka masagot ng manghuhula ang mga tanong ko tungkol kay Fonza, kaya kahit ayaw ni Letlet ay napilit ko siyang pumasok. Laking gulat ko nang makita ang manghuhula, Papadudot. Halika na. Sandali lang naman tayo. Oh, ayan, walang tao. Sandali lang, lalabas na. Oh, kita mo, may tao. Bakit ba kasi kailangan mo magpahula? May gusto lang akong malaman. Kung may gusto kang malaman, hanapin mo sa libro, hindi sa manghuhula. Alam mo, samahan mo na lang ako. Wala namang mawawala. Anong wala? Mawawala ang pera mo. Para kang naghagis ng pera sa ilog. Bakit naman ako maghahagis ng pera sa ilog? Bahala ka nga, namimiloso po ka na naman. May kukunin lang ako sa kotse, sandali lang. Oo, dito lang ako. Fonza, Madam Fonza, ikaw ang manghuhula? paano mo nahulaan? Manghuhula ka rin? Hindi. Biro lang. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Ha? Anong ha? Sabi ko ano bang tanong mo? Nanghuhula ka? Yan lang ba ang tanong mo? Ang sagot ay oo. Nanghuhula ako dahil ako si Madam Fonza, isang manghuhula. Ang liit talaga ng mundo. Pero sana malaki ang tip mo. Ha? Oo naman. Pues huhulaan na kita. Sige. Tingnan ko ang palad mo. Ano, tapos ka na ba? Nandiyan na pala yung manghuhula. Teka, kilala kita. Ikaw yung bruha sa grocery. Letlet. Paumanhin, hindi kita kilala. At wala akong balak na makilala ka. Nakikita ko na hindi masaya ang kabataan mo. Ano? Bruha ka talaga? Bruha. Yan ang madalas na i-alias noong unang panahon sa mga manghuhula dahil madalas pinapagkamalan silang mangkukulam. Ay, hindi pa ba? Kaya ko rin naman magkulam. Tinatakot mo ba ako? Nay, kung magpapahula kayo, hintay muna ha, kasi may nauna. Ano na? Mahiya ka nga, mas mukha kang lola sa akin. Tama na nga yan, Letlet. Nagpapahula ako. Oh. Bago kita hulaan, kailangan ko munang maitaboy ang mga masamang elemento. Sige. Ale, pwedeng labas muna kayo. Huhulaan ko lang si Sir. Ano? Ano sinasabi mo? Masamang elemento ako? Wala akong sinabing ganyan. Anong wala? Sabi mo kay Pete, kailangan mo munang itaboy ang masamang elemento, tapos pinalalabas mo ako. Para lang naman sa privacy ni Sir. Ay, sinungaling ka. Madam Fonza, hayaan mo na si Letlet dyan. Wala naman akong tinatago dyan. Loyal ka pala sa misis mo. Ay, hindi ko siya misis. Ibig sabihin tama nga ako. Nanay mo siya. Mangkukulam ka? Hindi niya ako nanay. Magkaibigan kami. Ah, alalay. Best friend. Letlet, ano ba? Gusto mo ba dyan na dyan ka o hintayin mo na lang ako sa labas? Dito lang ako. Mahirap na. Baka kung ano-anong sabihin niya. Sige na, Madam Fonza. Pwede mo nang simulan. Nababasa ko sa palad mo na maaari kang mapahamak. May mga matagal ka ng kakilala na maaaring sirain ka. Sino yan? Hindi nakasulat sa palad mo pero close siya sa'yo. Ay, sira ulo ka pala eh. Ako lang naman ang malapit sa kanya ngayon eh. Ang ibig sabihin ni Madam Fonza, matagal ko nang kakilala. Ako pa rin yun eh. Te, guilty ka ba? Wisit, ituloy mo na yan para makauwi na kami. Natapos ang araw na yon ng masaya ako, Papadudot. Pero si Letlet naman ang kabaligtaran. Sinabi ko na babalik ako kinabukasan para magpahula ulit. Sabi ni Letlet na huwag daw akong maging tanga dahil niloloko lamang ako ni Fonza. Pinilit ko siyang sumama pabalik pero ayaw na niya kaya sinabi ko na ako na lamang mag-isa ang babalik kay Fonza. Sa kanya sinabi na bahala daw ako sa buhay ko.
Pero kinabukasan noong paalis na ako ay darating si Letlet at bihis. Tinanong ko kung saan pupunta at sasamahan daw niya ako. Natawa ako kasi akala ko ay ayaw niyang sumama. Keso hindi niya daw matiis na malaman na niloloko ako. Kung nandun daw siya ay makukontra niya ang mga maling gagawin at sasabihin ni Fonzie. Nang dumating kami ay sinalubong na naman kami ng matamis ng ngiti ni Fonza. Hindi siya naapektuhan kay Letlet kahit may sinabi itong hindi maganda tungkol sa kanya. Iba si Fonza, kontrolado niya ang emosyon niya. Nakakagulat papadudot at hindi ko pa sinasabi ang pakay ko ay alam na niya. Alam niyang magpapahula ako, syempre kontra na naman si Letlet. Pag tinitignan ko na naman si Letlet ay tumatahimik siya. Kasi habang papunta kami doon ay nakiusap ako na huwag niyang awayin si Fonza. Sabi ko na pilitin niyang pigilin ang galit ko. Kaya kada titig ko sa kanya ay tumatahimik siya. Hanggang sa hinulaan ako ni Fonza. Sinabi niya na mag-ingat daw ako at baka kung ano ang mangyari sa akin. Hindi na makakontra si Letlet hanggang sa makauwi na. Siyempre masaya na naman ako at nakita ko si Fonza at kabaliktaran na naman si Letlet. Pagka-uwi ay sinabihan ko si Letlet na huwag munang umalis at baka kung ano nga ang mangyari. Sinabi pa niya na napaka-utu-utu ko daw at naniniwala ako sa pang-i-scam ni Fonza. Kaya naman nanahimik na lamang ako kasi hahaba na naman kung mangangatwiran pa ako. Noong pauwi na si Letlet ay bigla akong nakaramdam ng pagsikip ng dibdib. Nahirapan akong huminga papadudot. Mabuti at nandun pa si Letlet at natawag niya ulit. Natawag niya ang aking driver at tinakbo nila ako sa ospital, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Buong magdamag ay nasa ospital ako. Hindi rin naman umalis si Letlet dahil wala namang ibang magbabantay sa akin. Nahihiya ako sa kanya kasi hindi na niya responsibilidad na magbantay pa sa akin sa ospital. Pero ginawa niya. Ayun, noong palabas na kami ng ospital, ang dami na namang nasabi ni Letlet. Keso kung ano-ano daw kasi ang kinakain ko. Keso wala daw akong pakialam sa kalusugan ko. Keso alam ko na daw na mahina ang puso ko. Kung ano-ano pa ang mga ginagawa ko. Natabunan na naman ako ng sermon pero hindi ko na lamang pinansin. Total ay binabantayan naman niya ako. Nang makauwi ay niyaya ko si Letlet na bumalik kay Fonza sa susunod na araw. Mas malaki pa ata sa higante ang reaksyon ni Letlet. Bakit daw kailangan ko na namang magpaloko? Saka ko pinaalala sa kanya na kundi dahil sa huna ni Madam Fonza ay malamang ay mag-isa lamang ako sa bahay at walang kasama nang mangyari ang pagsikip ng dibdib ko. Noong payapa na si Letlet ay saka ko sinabi na magpapasalamat lamang ako kay Fonza. Sinabi ni Letlet na mahina pa daw ako at kailangan ng pahinga kaya huwag munang umalis. Pero mapilit ako kaya wala din siyang nagawa dahil ayaw niya naman akong pabayaan ay sumama pa rin siya papadudot. Magandang umaga, Fonza. Madam Fonza. Ay, oo nga pala. Madam Fonza. Bakit ba, Fonza? Ano ba yan? Pinasin mo ba yan? Bakit? Pinakialaman ko ba kung bakit Letlet ang pangalan mo? Dahil Leticia ang buong pangalan ko. Bakit hindi Isya? Mas bagay sa edad mo. Ang luma mo? Ano to? Dekada 60, 70, 80? Yung mga babae nga ang pangalan ng lalaki. May George, Alex, Tom at kung ano-ano pa. Pero babae sila, ha? Dami mong sinabi. Bakit hindi mo masabi ang totoong pangalan mo? May pinagtataguan ka ba? Wanted ka ba? Yung imahinasyon mo rin, iba, no? Sige, para manahimik ka, ang pangalan mo ay Alfonza. Ano, malayo ba? Alfonza? Maganda pala ang pangalan mo. Anong maganda sa Alfonza? Anong maganda sa Letlet? Sandali.
Huwag na naman kayo mag-away. Hindi yan ang ipinunta namin dito. Huwag kang mag-alala, Pete. Sanay na ako sa mga ganyan. Marami nang nagpunta rito na ganyan, pero yan ang pinakamalala. Nako, ayoko na lang magsalita. Sa dami ng sinabi mo, ayaw mo pang magsalita, ah? Alfonza. Nasa trabaho ako, kaya Madam Fonza ang itawag mo sa akin. Oo nga pala, Madam Fonza. Una, gusto ko magpasalamat kasi nabigyan mo ako ng babala kahapon. Kung hindi dahil sa hula mo, malamang wala na ako. Walang anuman. Bakit ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo hulaan? Shh! Let. Mabalik ako, Madam Fonza. Salamat uli. Ang ikalawang ipinunta ko dito, magpapahula uli ako. Magpapahula o magpapaloko? Ano? Anong sinasabi mo? Wala. Sabi ko pakibilisan nang makaalis na kami at gumanda na ang paligid. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ano bang hula mo sa akin ngayon? Nakikita ko sa palad mo na hindi maganda ang bukas mo. Ha? Bakit? May nakikita akong sakuna. Sakuna? Naku naman, nagpapaniwala ka dyan. Hindi ko na itutuloy. Ituloy mo. Huwag mo na lang pansinin si Letlet. Nasira na yung daloy ng energy. Anong mangyayari? Hindi ko na masasagot kasi naputol na eh. Anong gagawin ko? Mag-ingat ka na lang. Eh, natural, mag-iingat kami. Ikaw wag ka na mag-ingat. Bakit? Kasi para gumaan ang loob ko sa'yo, sasabihin mo na walang masamang mangyayari sa akin. Hindi, kasi ikaw na mismo ang masamang pangyayari. Ang lakas mo talagang mameste. Ano pa ang gagawin ko? Wala na akong ibang mapapayo kasi naputol na ang energy kaya hindi ko na makita kung anong mangyayari sa'yo. Basta mag-ingat ka na lang. Sige, O ano yan? Bakit ang lungkot mo? Eh, hindi naman totoo ang sinasabi ng matandang yan. Sige, kontrahin mo pa. Kaya lalong lumalala kung pwede mangyari eh. Letlet, tara na nga. Eto ang bayad ko. Dinagdagan ko na yan bilang pasasalamat. Ay, salamat. Balik ka uli. Hindi na. Salamat naman. O paano, Pete? Hihintayin kita, ha? Oo, babalik ako. Pero paano kung may mangyari sa akin? Ito, hindi ko ginagawa to sa iba. Pero dahil mabait ka, pwede kitang bentahan ng pangontra. Ayun! Kapal din naman. Sige, wag na. Bahala kayo. Hindi, bibili ako. Nire-reakit ka na lang ng scammer na yan. Hindi na ako magbebenta ng pangontra. Pero paano ako? Hindi ko na masasagot yan. Ang arte mo naman. Magbenta ka na lang na makaalis na kami. Hindi na. Babayaran ko kahit magkano. 5,000 eh. 5,000? Ano ba yung pangontra mo? Iniligtas ang buong mundo? Di wag na. Bumuli ka na, Pete, para makaalis na tayo. Ibibigay ni Fonza ang isang bato. Siyempre, kinontra na naman ni Letlet na kapareho daw ng panghilod niya sa bahay. Sa totoo lang, Papadudot ay mukhang panghilod naman talaga pero gano'n naman minsan ang mga pangontra. Yung kilala ko nga ay kuko ng baboy, ramo ang pangontra niya sa mga negatibo. Inuwi ko sa bahay ang bilog na batong yun. Sinabi ni Madam Fonza na ilagay ko daw sa ilalim ng unan ko pag uwi ko na agad ko namang ginawa. Siyempre muli si Letlet ay hindi naubusan ng sarili niyang pangontra. Kung ano-ano ang mga negatibong sinabi tungkol kay Fonza at sa mahiwagang bato. Noong magdilim na ay sinabi ko kay Letlet na magpapahinga na ako. Sabi niya ay doon siya magpapabukas. May isang kwarto po pala sa bahay na si Letlet lang ang gumagamit pag nandun siya. Kahit 3 bahay lang ang layo ng bahay niya sa akin ay may sarili siyang kwarto sa bahay ko. Kasi madalas dati sa tuwing magkwekwentuhan kami inaabot ng pagod ay tinatamad ng umuwi si Letlet. Kaya doon na siya natutulog. Kaya sinabi ko na mauuna na akong matulog pero alam ko na matutulog doon si Letlet. Hindi dahil sa pagod na siya, kundi dahil kinakabahan siya sa hula. Ang dami niyang kontra sa hula pero siya naman ang mas naniniwala na baka mangyari ang sinasabi ni Fonza. Kinabukasan ay nagising kami ng walang aberya. Ayon na naman si Letlet, kesyo hindi naman daw totoo ang sinabi ni Fonza dahil wala namang nangyari. Kaya ipinaalala ko sa kanya na meron akong pangontra kaya hindi nangyari ang kinakatakutan namin.
Hindi pa din nagpatalo at sinabi pa ni Letlet na hindi ang pangontra ang pumigil kundi wala naman talagang mangyayaring masama. Tinanong ko siya na kung wala akong pangontra ay okay lang ba sa kanya na mangyari ang masamang hula. Saka siya tumahimik at niyaya na lamang akong mag-almusal. Nagluto na pala siya. Bumalik ako kay Fonza matapos makakain pero hinintay ko munang makauwi si Letlet para hindi na siya sumama. Sa pagdating ko doon ay sinimulan ko na ang talagang pakay ko sa pagtungo ko doon, Papa Dudut. Good morning, Madam Fonza. Magandang umaga naman. Pero parang pakiramdam ko papangit. Ha? Bakit? Kasi papasok ang kontrabida mong kaibigan. Hindi ko siya kasama. Ayun, kaya pala parang lumiwanag ang paligid. Lumiwanag? Ay sorry, hindi mo pala nakikita kasi wala kang third eye. Third eye? Nakakakita ka din ng multo? Hindi ah. Yung third eye ko para sa aura lang ng tao. Ah, okay. Simulan na natin ang hulaan? Pwedeng mamaya na. Bakit? May gusto sana akong sabihin eh. Tungkol saan? Naku, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako napipikon dun sa kaibigan mo. Sabi ko nga, sanay na ako sa mga ganun. Hindi tungkol kay Letlet. Eh, tungkol saan? Tungkol sa'yo. Ha? May nagawa ba ako? Meron. Ha? Pasensya ka na, totoo naman ang hula ko. Namana ko to sa lola ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagawa ko? Na-hypnotismo mo ako. Ano? Alam mo, magsimula na tayo. Akin ang kamay mo. Hindi. Akin na ang kamay mo. Bakit? Ano to, manghuhula ka na rin? Hindi. Basta. Akin na ang kamay mo. Alam mo, parang hindi ko na nagugustuhan ang kinikilos mo, ha? Wala akong gagawing masama. Bakit kailangan mong hingi ng kamay ko? Basta. Magtiwala ka lang. Ayan. Ano to? Sing-sing. Alam ko, Singsing. Bakit mo inilagay sa daliri ko? Kasi para sa'yo yan. Bakit? Dediretsuhin na kita. Kaya ako laging nandito. Hindi dahil sa hula. Kundi dahil mahal kita. Ano ba yan? Kilabutan ka nga sa edad nating ito. Bakit? Sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Pasensya ka na. Wala na sa isip ko ang mga bagay na yan. Ganun ba? Akin na uli ang kamay mo. Ay bakit? Babawiin mo ang Singsing? Teka lang, pwede ko namang pag-isipan. Oo, pag-iisipan ko tapos mag-usap na lang uli tayo. Hindi ko naman kukunin yung sing-sing. Makikipagkamay sana ako. Pero dahil sinabi mo na may pag-asa ako, ay sige, kaya ko pang maghintay. Sana humaba pa ang paghinga ko. Nakikita ko na medyo hindi nakatagalan ang buhay mo. Pero yung kaibigan mo, mahaba pa ang buhay mo. Masamang damo eh. Biro lang. Ano doon ang biro lang? Yung malapit na akong mamatay o yung masamang damo si Letlet? Siyempre yung tungkol sa buhay mo. Matagal ka pa sa mundo. Pero totoong ba sa mga ugali ng kaibigan mo? Hayaan mo na lang si Letlet. Pag nagkaayos kayo nun, masarap maging kaibigan yun. Masyadong naalalahanin. May tanong ako. Ano yun? Bakit hindi maging kayo? Imposible yun. Sobrang magkaibigan kami nun eh. Bakit marami ng mga magkaibigan na nagkakatuluyan ah? Ang sinasabi mo ba, tinatanggihan mo na ang pag-ibig ko? Ha? Hindi pa naman. Salamat at binigyan mo ako ng pag-asa. Simulan na natin ang hulaan at parang nangingilo ako. Bakit naman? Kasi parang hindi bagay yung mga sinasabi mo para sa edad natin eh. Sabi ko nga, walang bata o matanda sa pag-ibig. Sabi mo eh. Handa na ako. Saan? Sa hula mo. Ah, sige. Eto na ang palad ko. Hindi, barahang gagamitin ko ngayon. Ayaw mo na bang hawakan ng kamay ko? Hindi naman. Mas nararamdaman ko kasing enerhiya sa baraha. Ah, sige. Eto, may nakikita akong hindi maganda.
Papadudot, hindi ko alam kung bakit parang tumindi ata yung hula sa akin. May makakaaway daw ako na matagal nang kakilala. Sino kaya? Mabibigo daw ako sa isang binabalak na gawin. Ano naman yung balak kong gawin? Siyempre, hindi nakaligtas kay Letlet ang pagpunta na ginawa ko kay Ponza. Kaya para na naman akong bata na pinapagalitan ng nanay ko. Ini-enjoy ko na lamang minsan ang mga pagbubunganga sa akin ni Letlet kasi kahit doon ay bumabalik ako sa pagkabata ko. Pero siguro kaya na-enjoy ko din ay dahil hindi ko naranasan sa nanay ko yung palagi akong pinagsasabihan. Hindi ko alam kung dahil mabait ba ako o dahil napagod na si nanay sa kakabunganga sa akin. Ang tagal na kasi kaya limot ko na. Naalala ko tuloy bigla si nanay dahil sa ginagawa ni Letlet. Mabalik tayo sa kanya. Alam mo, Papa Dudut, matapos magbunganga ni Letlet ay sa kanya ako yayayain na kumain. Kumbaga ay parang sopas ang sermon niya bago ang main course. Consuelo na nga lang po ay masarap siyang magluto kaya hindi ako nawawala ng gana kahit ang kulit-kulit niyang tao. Nagyaya ako magpunta muli sa grocery nang may maramdaman ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nanikip na naman ng dibdib ko. Pero sa pagkakataon na yon ay mas matindi dahil may sakit na akong nararamdaman. Inaatake na pala ako sa puso ng oras na yon. Kaya mabuti ay nandun na naman si Letlet para itakbo ako sa ospital. Sabi ng doktor ay mabuti na lang daw at naitakbo kaagad ako at malakas ang katawan ko. Kundi ay hindi ko nakakayanin ang nararamdaman kong sakit sa dibdib ko na yon. Ipagyayabang ko lang, Papa Dudut, banidoso kasi ako noong kabataan ko. Mahilig ako mag-exercise at mga masusustansyang pagkain lang ang kinakain ko. Bukod pa doon ay hindi din ako nagsubok o natutong manigarilyo at uminom ng alak kung may okasyon. Ang isang boteng serbesa ay sapat na sa akin noon. Kinakabahan ako sa mga nangyari sa akin pero ang mas apektado ay si Letlet. Papagalitan na naman sana ako pero noong sinabi ko na baka na-stress ako dahil lagi niya akong binubungangaan ay napatigil siya. Nagtanong na naman kung anong gusto kong kainin. Kaya sobrang napakahalaga sa akin ng pagkakaibigan namin ni Letlet kasi kahit na nag-aaway kami ay hindi siya lumalayo. Magagalit siya pero hanggang tampo lang. Hindi siya umaabot sa galit yung gaya ng ayaw niya akong makita o makausap. Minsan nga galit yun, hindi talaga ako tinitignan buong araw. Pero ang nakakatawa ay nakikipag-usap siya na may pagtataray. Pero sumasagot pag kinakausap mo. Yun nga lang hindi talaga siya tumitingin. Ayun kinabukasan inanakit ang kanyang lieg dahil sa stiff neck daw. Pero sa sobrang concern ni Letlet sa akin ay minsan ay umaabot na siya sa sobra. Magandang hap. Ay, hindi pala. Anong hindi? Tinatanong mo pa. Oy, kung pumapangit ang hapon mo, ako, wasak ang araw ko pag nakikita kita. Kita mo to. Ang lakas din naman ng tama mo, no? Lugar ko to. Pupunta ka rito. Tapos sinong inaasahan mo na nandito? Si Barbie Fortesa? Natural ako, makikita mo. Nya, 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 nya. Ano ka, 4 na taong gulang? Umayos ka nga. Wala kang pake. Alam mo, ayaw kitang kausap. Nasa nasipit ang tagal namang pumasok. Wala si Pete. Ako lang nagpunta. O kita mo? Ang dami mong kontra, magpapahula ka rin pala. Hindi ako magpapahula. Eh bakit ka nandito? Gusto kitang makausap. Eh paano kung ayaw ko? Eh, bastos ka kung ganon. Bastos agad? Hindi ba pwedeng busit muna sa'yo? Aba, ikaw pang may ganang mabwisit. Nag-aadik ka ba? Baka ikaw. O siya, tapusin na natin to. Anong sasabihin mo? Layuan mo si Pete. Ay, asawa? Huwag kang piloso pa, Fonza. Iba din ang linyahan mo eh. Tumigil ka na. Ano bang problema mo? Alam ko na inaakit mo lang si Pete para makakuha ng pera niya.
Wow naman. Judge ka ba? Masyado kang judgmental ah. Kunyari ka pa, totoo naman, di ba? Kung yan ang pinaniniwalaan mo, ikaw ang bahala. Tapos, hindi ka ba nahihiya ng loloko ka? Hindi lang si Pete, kundi pati ang iba pang mga nagpapahula sa'yo. Wala akong niloloko. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Pwes, sinasabi ko din ngayon ang nakikita ko. Nakakakita ako ng manloloko. Scammer! Magdahan-dahan ka ng pananalita mo ah. Masakit pa? Hindi ako nasasaktan dahil walang totoo sa sinabi mo. Siguro ginamitan mo ng itim na mahika si Pete, kaya balik na balik dito, no? Hindi namahi ka agad. Hindi mo pwedeng ganda ko ang binabalikan niya. Kapal mo. Ano ba kasing problema mo? Ikaw, O huwag kang pumunta rito para hindi ka namumroblema. yung pagpunta-punta ni Pete dito ang problema ko. O problema mo naman pala. Bakit hindi mo lutasin mag-isa? Lubayan mo na siya. Itong pwesto ko ay nakatayo dito sa lugar na to. Anong gusto mo, ilipat ko tong buong bahay? Mapagbigyan ka lang? Oo, Luka-luka, hindi ko gagawin yon. Sino ka, MMDA? aminin mo na. Niloloko mo lang ang mga nagpapahula sa'yo. Kung manloloko ako, dapat noon pa hindi na nagbabalikan pa yung mga nagpapahula sa akin. Kasi nga kinukulam mo. Ikaw kaya kulamin ko. Subukan mo. Teka, nasan ba yung karayong ko? Hayop kasi sigaw ako. Anong ginagawa ko sa'yo? Kukulamin mo ako. Hinahanap mo na nga yung karayom mo. Lakas talaga ng tama mo. May tatahiin ako kaya ako hinahanap yung karayong. Sinungaling ka talaga. Ikaw ang kulit mo. Pwede ba umalis ka na baka may dumating na magpapahula? Layuan mo na si Pete, ha? Ikaw ang magsabi sa kanya. Sabihin mo, huwag na siyang pupunta rito. Siraan mo na ako para lang mapapayag mo siyang huwag pumunta rito. Talaga? O, ayos na tayo? Oo, diyan ka na. Sandali, Bakit? Anong gagawin mo? tumahimik ka nga. Ibibigay ko lang tong singsing na bigay ni Pete. Pakisoli na lang sa kanya. Akin na. Adios. Papadudot nang ibalik sa akin ni Letlet ang singsing ay nagulat ako kung bakit nasa kanya yon. Sa kanya inamin ang nangyari na pagsugod niya. Papadudot sa unang pagkakataon ay naggalit ako ng totoo kay Letlet. Hindi niya dapat ginawa yon. Tinutulungan niya lang daw ako, saka ko sinabi sa kanya kung gaano ko kamahal si Fonsa. Alam kong hindi ako sigurado kung maibabalik ni Fonsa sa akin ang pagmamahal na yon. Pero sana'y hinayaan niya na si Fonsa ang magsabi ng damdamin niya. Hindi yung pinilit niyang ipaamin ang gusto niyang aminin ni Fonsa. Saka sinabi ni Letlet na kung talagang mahal ko si Fonsa, dapat noon pa ay pinigil ko na ito sa ginagawa niyang panluloko. Papadudot, nanguhula lang naman si Fonsa. Kung may mga palpakman o halos palpakman ang hula niya ay hindi dapat ikagalit sa kanya. Kasi hula lang naman ang lahat. Ibig sabihin ay hindi sigurado. Nakita ko na dinamdam ni Letlet ang mga nasabi ko pero hindi ko naman yon sinasadya. Dala lamang ng galit ko yon. Pero unang beses kong nakitang ganon si Letlet. Nagpaalam siya ng nanginginig ang boses at napansin kong nangingilid na ang luha. Nag-guilty ako noon. Ako naman yata ang sumobra ng oras na yon. Pinilit ko siyang tawagin pero diretso siyang umalis. Pauwi sa bahay niya. Sorry, sarado na. Fonza, Ay, Pete, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Sarado na ako, bukas ka na lang bumalik. kakausapin lang sana kita. Tungkol saan? Sigurado namang alam mo na. Hindi ko mahulaan kasi hapon na sarado ng kapangyarihan ko. Fonza, hihingi sana ako ng pasensya. Saan naman? Fonza, huwag ka nang magmaang-maangan. Nagpunta si Letlet dito kaninang umaga. Ay naku, kailangan pa bang pag-usapan yan? Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw na sana ang bahalang magpasensya sa kanya. Mabait naman yun. Minsan nga lang, sumusobra. Hindi naman malaking bagay sa akin ang pagpunta ni Letlet dito. Salamat. Alam kong mabait si Letlet. Paano mo nalaman?
Nung unang punta niya pa lang dito, nakita ko ng aura niya. Gaya mo, nakita ko rin ang aura mo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong hindi ka naniniwala sa mga hula ko, tama? Ha? Hindi ako nagagalit. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Pero hindi naman talaga ang hula mo ang ipinupunta ko dito. Kundi ikaw. Ganun na rin yun. Pag hindi mo pinapansin ang hula ko, ibig sabihin hindi ka naniniwala. Siguro nga. At alam ko na ako ang pakay mo. Nahulaan mo yun? Hindi. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman yung halatang halata na pagkilos mo. Yun nga lang, pag pupunta ka, pinanghihinaan ka ng loob. Tama? Oo. Sabi ko sa'yo, magaling ako manghula eh. Ngayong ayos lang ipinunta mo tungkol kay Letlet. Meron ka pa bang kailangan? Oo. Sige, ano ba yun? Gusto ko sanang ibalik sa'yo tong sinisig. Para sa'yo talaga yan. Isinuli ko na nga, ibabalik mo pa. Pero binigay ko na to. Hindi dapat kinuha sa'yo ni Letlet. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Na kinuha niya sa akin yung singsing? Oo. Pasensya ka na. Hindi niya kinuha sa akin yan. Ibinalik ko talaga. Ha? Bakit? Dahil peke, Ano? biro lang. Masyado ka kasing seryoso. Lalahanin mo masama sa'yo ang masyadong ma-stress. Alam mo din yan. Sabihin na natin tsamba lang. Pero bakit mo ibinabalik tong singsing? Dahil sinabi ng konsensya ko na hindi nararapat sa akin ang singsing na yan. May mas nakahihigit na dapat magmay-ari ng singsing na yan. Anong ibig mong sabihin? Sino? Yan ang hindi ko alam. Yun lang ang sinabi sa akin ng konsensya ko. Pero... Walang pero. Ayan, hinulaan na kita. Libreng hula yon, ha? Sarado na! Oh, Letlet! Tuloy! Pasensya na. Hindi ko alam na mag-uusap pala kayo. Babalik na lang ako sa ibang araw. Tapos na kami mag-usap. Halika na. Letlet, bakit ka narito? Hindi kita sinundan, ha? Hindi ko talaga alam na nandito ka. Gusto ko lang makausap si Fonza. Anong may paglilingkod ko? Pumunta lang ako para humingi ng paumanhin sa inasal ko kaninang umaga. Pagpasensyahan mo na ako. Makakaasa ka na hindi na kita guguluhin. Paalam. Letlet, sandali! Kailangan ko nang umalis. May kailangan pa akong gawin. Pakinggan mo muna si Pete. Alam ko na ang totoo. Alam kong hindi mo naman talaga kinuha sa kanya tong singsing. Bakit mo sinabi yun? Mabuti alam mo na. Kaya hihingi na din ako ng pasensya sa'yo. Hindi, Letlet. Ako ang hihingi ng pasensya. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko sa'yo. Patawarin mo ako. Tapos na yun. Nangyari na. Nasabi na. Ngayon nagkapatawaran na tayo. Maaari na tayo mabuhay ng tahimik. Binabati ko kayo. Paalam. Letlet! Papadudot masama talaga ang loob ni Letlet. Kahit napatawad niya ako ay hindi pa din siya naging tulad ng dati. Hindi na siya nagpupunta sa bahay, hindi na siya nagluluto o nagdadala sa bahay ng niluto niya. Doon pumasok lahat sa utak ko ang hula ni Fonza tungkol sa may makakaaway daw ako na matagal ko nang kakilala. Si Letlet pala yon, Papadudot. Walang detalye pero gusto kong maiayos muli ang mga maling nangyari. At tungkol naman sa isang bagay na mabibigo daw ako na binabala kong gawin. Naisip ko din ay yon ay ang balak na panliligaw kay Fonza. Wala na akong magagawa sa pagnanggi ni Fonza pero may magagawa pa ako para ayusin ang lamat sa amin ni Letlet. Papadudot, sinuyo ko ng todo si Letlet. Ako naman ang nagluluto at dinadala ko sa kanya. Hindi naman siya galit at hindi niya ako tinataboy pero iba ang kilos niya. Parang kakilala lang niya ako at hindi na gaya ng dati na malalim ang pagkakaibigan. Papadudot, doon ko naramdaman ang bagay na matagal kong sinayang. Papadudot, mahal ko pala si Letlet. Hindi lang bilang isang kaibigan kundi mas higit pa. Dinadasal-dasal ko noon na sana'y hindi pa huli ang lahat. Na sana'y maramdaman din ni Letlet ang nararamdaman ko para sa kanya. Nang magtapat ako kay Letlet ay umiyak siya. Hindi ko malaman ang gagawin. May nasabi ba akong hindi maganda?
Mali ba ang pag-amin ko? Doon ko nalaman na matagal na din pala akong mahal ni Letlet nang higit pa sa binabala ko o ibinabalik ko sa mga ipinapakita niya sa akin noon. Balik sa dati ang relasyon namin pero hindi na bilang magkaibigan kundi bilang magkasintahan. Marami na ang hindi na mangyayari para sa relasyon namin. Pero ang importante ay kung gaano kami kasaya sa isa't isa ay sapat na. Naging kaibigan namin si Madam Fonsa na madalas na ding nai-invite sa bahay para kumain at magkwentuhan at hindi na rin talaga naghahanap ng karelasyon si Fonsa. Masaya na siya kung ano ang meron siya. Isang beses habang kumakain ay biglang nanghula si Fonsa na may nakikita siyang malaking selebrasyon. At sa nakikita niya ay lamang daw ang kulay puti sa paligid. Papadudot, isa lang naman ang ibig sabihin ng pangitain na yon. Sana ay maisaayos namin sa lalong madaling panahon ng aming pagpapakasal. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento at sa pagtatampok nito sa Barangay Love Stories. Maraming salamat din po sa Barangay LS nawa ay pagpalain kayo ng husto. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lolo Pete. Mahirap para sa atin ang palayain ang mga bagay at tao na alam nating nagbibigay ng saya sa atin. Mga tao o bagay na inaakala nating makakatulong para mabigyan tayo ng ngiti sa buhay. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magpalaya ng isang tao o bagay na nakasanayan mo nang nagbibigay sa iyo ng saya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Jill, 36 years old at taga dito sa Pampanga. Isa na akong single mom mula pa last year. Iniwan ako ng aking live-in partner na si Richard. Mas matanda siya ng 5 years sa akin. Buong buhay ko ay nilapag ko na sa kanya at lahat ng desisyon ko ay lagi ko siyang kinukonsider. Kahit na alam ko namang na hindi siya ganon ka-attach sa akin. Mas minahal ko siya kesa sa sarili ko, Papa Dudut. At ang masakit pa doon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat kaya nasaktan ako ng labis dahil hindi nasuklian ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Iyon ang naging mantra ko sa aming relasyon at sa buhay ko mismo, Papa Dudut. Lalo na noong nagkaroon kami ng anak. Hindi niya yon nagustuhan noong una dahil sinabi niyang hindi siya ready na maging isang ama. Nasaktan ako pero pinilit ko na lamang nakalimutan ang sinabi niya. Inisip ko na baka nga nabigla lang siya dahil akala niya ay safe kaming pareho. Pinagpills kasi niya ako dahil hindi pa talaga siya ready na magkaroon ng anak. Kaya lang ay gusto ko na talagang magkaroon kami ng pamilya. Kaya hindi ako nagpills ng halos isang buwan. Hindi naman niya ito nalaman at sinubukan ko namang ipaliwanag na hindi naman 100% effective ang pag-inom ng pills. Naniwala naman siya. Naging masaya naman ang pagsasama namin noong nagkaroon kami ng anak. Nakita ko namang masaya siya at mahal niya ang anak namin. Kaya lang ay hindi ko masyadong ramdam na pumapantay sa akin ang pagmamahal niya. Doon ako nalungkot pero pinilit ko na lamang na itago. Nagstay naman kasi siya sa akin so inisip ko na lamang na mahal din niya ako. Mas mahal ko nga lang siya. At papadudot na patunayan ko ang totoo na mas mahal ko siya dahil isang araw pinili niyang iwan ako. Isang araw ay pinakitaan niya ako ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang katotohanan na hindi na niya ako mahal. Pinatunayan niya sa akin ang mga kutob ko na hindi ganon kalalim ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko kaagad yon na proseso, Papa Dudut. Nasaktan ako sa pagiging honest niya at minsan ay hiniling ko na sana'y nagsinungaling na lamang siya sa akin, Papa Dudut.
ba ang anak natin? Oo, kakatulog lang. Kanina ka pa niya hinihintay. Sorry. May kinailangan lang kasi akong gawin. Hindi mo man lang sinagot yung tawag ko. Nakailang tawag kami ng anak mo kanina kasi gusto ko raw niyang makita at makausap man lang bago matulog. Sorry. Puro sorry na lang. Kailan ka ba babawi sa amin ng anak mo? Hindi naman ako nagkulang sa anak natin. Pero sa akin, May kailangan tayong pag-usapan. dapat nga siguro mag-usap na tayo. Marami na kasi akong napapansin sa'yo eh. Mabuti naman at willing ka makipag-usap sa akin ngayon. Jill, ayoko na. Anong ayaw mo na? Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo nang pinipilit kitang kumain ng gulay? Ayaw mo nang samahan ako magsimba tuwing Miyerkules? Ayaw mo nang samahan ako manood ng TV pagka uwi mo galing trabaho? Alin siya nang ayaw mo at babaguhin mo? Wala nang kailangang baguhin. Ayoko na talaga. Laruin mo! Ayoko na sa relasyon natin. Ayaw ko na rin naman itong nangyayari sa relasyon natin pero hindi naman ibig sabihin na susukuan ko na. Magkaiba tayo. Gusto ko na itong sukuan. Hindi ka pwedeng sumuko dahil may anak tayo. At hindi ko siya pababayaan. Yan ang mapapangako ko sa inyo. Paano ko bang hahawakan yung pangako na yan? Eh hindi mo nga natupad yung pangako mo na magsasama tayo habang buhay. Para sa anak natin, tutuparin ko ang pangako ko. At yung pangako mo sa nanay ng anak mo? Jill, huwag ka naman ganyan. Ikaw pa tong ang lakas ng loob na iwan ako. Samantalang ako lang naman tong nag-i-effort sa relasyon natin. Ayun na nga eh. Ako na lang nag-i-effort. Hindi ba makita ang unfair yun? Unfair talaga sa part ko. Tapos ikaw pa tong may gana mong iwan? Nagpapakatotoo lang ako. Hindi na kita mahal. Hindi na ako masaya. At sa tingin mo ako masaya? Kaya nga palayain na natin ang isa't isa para maging masaya na tayo. Alam mong kayo ng anak natin ang nagpapasaya sa akin. Huwag mo namang basta bawiin yun. Ang tagal na nating magkarelasyon, hindi nga ako nag-demand sa'yo ng kasal kasi alam kong ayaw mo. Nakailang sumbat ka na sa kasal sa akin. Kasi ang tagal ko nang hinihingi pero hindi mo magawang ibigay. Kasi hindi ako ready. O talagang hindi lang ako yung gusto mo makasama habang buhay. Sa akin ka hindi ready, di ba? Hindi madaling aminin pero totoo. Hindi ka ang gusto ko makasama habang buhay. Ay, Richard! Ramdam ko naman yan, una pa lang. Hindi lang ako nagsalita. Kasi akala ko magagawa ng paraan ng oras yung nararamdaman mo para sa akin. Umasa ako na mamahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ni minsan di mo sinubukang pumantay sa nararamdaman ko. Napakatapat mong magmahal. Yun na nga ang problema. Lagi mo hinihiling na pantayan kung pagmamahal mo sa akin. Isa hindi ko nga magawa. O ayaw mo lang gawin talaga. Puro nga. Oo. Tatanggapin mo na lang? Wala man lang pagbabago para sa anak mo? Hindi ako nagkulang sa anak natin. Kaya alam kong wala akong dapat gawing pagbabago. Ang makasarili mo! Hindi ba mas makasarili ka kasi ayaw mo akong palayain kahit alam mong ayoko na? Para to sa anak natin! Bakit ba mas ramdam kong ginagawa mo to para sa sarili mo? Hindi ako nakasagot dahil alam kong yon ang katotohanan. Ito ang sinabi ni Richard na kaya ko siyang gustong magstay ay para sa akin at hindi para sa anak namin. May parte sa puso ko na ginagawa ko ang pagmamakaawa kay Richard para sa anak namin. Pero mas malaking parte noon ay ginagawa ko para sa sarili ko. Buong gabi ay nakiusap ako kay Richard na huwag na akong iwanan. Nilatag ko ang iba pang mga kadahilanan para magstay siya pero lahat ng yon ay tinabla niya. Desperada na ako para hindi siya umalis sa buhay ko, Papa Dudu. Nagwala ako, sinaktan ko siya ng pisikal at nagpaulit-ulit ang pagmamakaawa ko sa kanya. Alam kong napalala noon ang kagustuhan niyang umalis na. Pero hindi ko napigilan ang sarili kong ipakita ang totoong emosyon ko. Ang tagal kong tinago lahat ng sakit tapos sa huli ay iiwanan niya lamang ako. Natapakan ang emosyon ko at lumaban ang katawan ko. Hindi naman inilagan ni Richard ang mga pananakit ko sa kanya at sa mga masasakit na salita ko. Inubos ko talaga ang lahat ng nasa puso ko baka sakaling makatulong sa pag-move on ko.
Kung hindi lang nagising ang anak namin, hindi sana ako titigil sa pananakit kay Richard. Kinuha namang pagkakataon yun ni Richard para umalis na. Wala siyang kinuhang mga damit. Pagbalik ko sa sala, hindi ko na siya nadatnan doon at nanlumo ako. Hindi pa ako tapos magmakaawa at hindi pa ako tapos sabihin lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Wala tuloy akong nagawa kundi ang umiyak na lamang mag-isa. Hindi nalaman ng anak namin ang nangyari at hindi ko rin alam kung paano noon ipapaliwanag sa anak namin na iniwan na kami ng ama niya. Naiwan akong mag-isa sa pangangalaga ng anak namin, Papa Dudut. Kahit tinupad naman ni Richard ang pangako niyang sustento sa aming mag-ina, ay hindi pa rin yon naging sapat at gusto ko pa rin ang buong pamilya, Papa Dudut. At pinangako ko sa sarili kong hindi ako titigil hanggat hindi ko napababalik sa buhay ko si Richard. Desidido akong bumawi siya sa kahit na anong paraan. Nakayanan kong tiisin ang kakarampot na pagmamahal ni dati. Alam kong makakayanan ko pa ninyon sa mga susunod, Papa Dudut. Hello, Richard? Magtatanong lang sana ako kung kailan ka magpapadala ng sustento sa amin ng anak mo. Di ba alam mo naman na regular schedule ang padala ko? Kino-confirm ko lang baka kasi may pagbabago. Walang nagbago. Ganun pa rin. Kung meron man, magsasabi ka agad ako sa'yo. Paborito mo pa rin ba yung ginataang tulingan? Ano? Naisip ko kasing magluto nun eh. Pwede ko namang ihatid sa'yo ngayon. Ako lang naman ang pwedeng kumain nun dito sa bahay. Naisip ko lang i-share sa'yo. Ay, hindi na. May mga natira pa akong ulam dito. Tirat mo na lang para may makain ka kapag naumay ka sa mga ulam mo dyan. Ang layo ng bahay mo sa bahay ko ngayon. Hindi mo na kailangan ipadala. Mahal magpa-deliver. Hindi ko naman ipapadeliver sa iba. Ako na mismo ang maghahatid. Jill, hindi na kailangan. Pero paborito mo yung ginataang tulingan, di ba? Dati yun. Akala ko ba walang nagbago? Saan na naman papapunta ang usapang to, Jill? Baka lang lumamig na ang ulo mo sa akin at naisip mo magkaayos na tayo. Sabi ko na eh. So ano nang sagot mo? Kailan mo gustong pag-usapan tungkol sa pagbabalikan natin? Nakailang buwan na rin naman na tayong hiwalay. Baka nakapag-isip ka na ng tama. Jill, wala na akong balak makipag-usap tungkol sa relasyon natin. Wala na tayong ibang dapat pag-usapan kundi ang anak natin. Ito na yung tama para sa sitwasyon natin. Para rin naman sa anak natin tong ginagawa ko ah. Kung gamitin ang anak natin para makuha mo ang gusto mo, Hindi ko ginagamit ang anak natin. Gusto ko lang makita mo ng mas maayos na kailangan ka ng anak mo. kaya nga ginagawa ko pa rin ang best ko para sa kanya kahit hindi na tayo nagsasama sa iisang bahay. Pero hindi ba't mas magiging maganda para sa kanya na kasama ka namin sa isang bubong? Hindi mo ba naisip yun? Hindi na tayo pwede magsama. May babalik ko rin ang pagmamahal mo para sa akin. Magbabago ko para sa'yo. Lahat ng ayaw mo sa akin tatanggalin ko. Gumawa ka ng listahan. Alam ko na karami na ako sa'yo. Hindi na maibabalik ang pagmamahal ko sa'yo kasi may iba na ako. May iba ka na? Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero nagsasama na kaming dalawa ng bago kong girlfriend. At mas pinili mo siya kaysa mabigyan ng masayang pamilya ang anak mo? Kaya pa rin natin mapasaya ang anak natin kahit hindi na tayo magkasama. Hindi mo kasi maintindihan. Ikaw ang hindi makaintindi. Ilang buwan na tayong hiwalay. Pero hindi mo pa rin magawang tanggapin. Kasi para tayo sa isa't isa. Yan ang binuo mong idea sa ating dalawa. Pero Jill, hindi na tayo para sa isa't isa una pa lang. Alam mo yan. Lagi na lamang kay Richard ang huling salita, Papa Dudut. Hindi na naman ako nanalo dahil alam kong tama naman siya. Alam kong hindi kami para sa isa't isa pero pinipilit ko dahil siya na yung buhay ko. Mali nga na gawing mong mundo ang isang tao pero sa ganitong paraan ako naging masaya. Kaya nung umalis si Richard ay nawala na ako ng dahilan para magpatuloy pa.
Kahit mismong anak namin ay hindi na ibigay ang saya na dulot sa akin ni Richard. Nakaka-guilty ang ganong pakiramdam pero totoo akong tao at alam kong ito ang totoong nararamdaman ko. Papadudot, after kong nalaman na may iba na ang karelasyon si Richard ay nadurog ako. Hindi ko naalaga ang maayos ang anak ko at kinailangan ko muna siyang ipaalaga sa magulang ko para maproseso ko ang nangyari sa amin ni Richard. Nagkulong lamang ako sa bahay at iniyak ko ang lahat ng sama ng loob ko. Panay ang tingin ko noon sa pictures namin ni Richard dahil sobrang nami-miss ko na siya. Binalikan ko ang lahat ng conversation namin noong nagsisimula pa lamang ang relasyon namin. Alam kong sinasaktan ko lamang ang sarili ko sa ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilang sariwain noon ang nakaraan namin. Naging masaya naman ko nung dati kahit na nakukulangan ako sa pagmamahal niya sa akin. Kung nakontento na lamang sana ako dati at hindi na lang laging nagrereklamo sa kanya, kasama ng loob ko dahil hindi ko masyadong maramdaman ang pagmamahal niya. Sana'y hindi kami nagkahiwalay. Sana'y natuto akong tanggapin na lamang kung ano lang ang kaya ni Richard kung yun lamang ang paraan para magstay siya sa buhay ko. Pinagod ko rin ang sarili ko sa kakaisip ng paraan para makuha ko siya pabalik sa buhay ko, papadudot. Hanggang sa bigla ko naalala ang tiyahing kong nasa probinsya. Napangiti ako dahil nakaisip na ako ng magandang plano at kailangan ko ang tiyahing ko para may sakatuparan yun. Papadudot, alam ko na ang gagawin ko at sigurado na ako noon na makukuha ko pabalik si Richard. Dahil doon ay napatigil na ako sa pag-iyak. Dahil doon ay gumaan na ang pakiramdam ko dahil mababawi ko na kung sino ang para sa akin. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko muna kinuha ang anak ko sa mga magulang ko dahil kinailangan kong umuwi ng probinsya para puntahan ang tiyaming ko na noon ay 60 years old na. Matandang dalaga at nakatira malayo sa mga kamag-anak namin. Naging close kami ni Tiyaming noong bata pa lamang ako. Pinsan siya ng nanay ko at siya ang pinaka-paborito kong kamag-anak sa lahat dahil kaya niya akong intindihin. Ako lang din ang nakakaunawa sa kanya dahil tingin ko sa kanya ay mabuting tao. Samantalang ang tingin sa kanya ng iba naming kamag-anak ay weirdo at may sapak sa utak. Hindi ko nakita yon sa kanya. Nakita kong matalino siya at mayaman ang espiritualidad niya. Kaya mas lalo akong napalapit sa kanya dahil gusto kong malaman ang mga bagay na hindi pa alam ng karamihan. Kaya lang ay kinailangan niyang umalis sa barangay namin dahil hinuhusgahan na siya ng mga kakilala namin base sa ginagawa niyang kabuhayan. May sabi-sabi kasi sa barangay namin na isang mangkukulam ang tiyaming ko. Kahit mga kamag-anak ko mismo ay pinapaniwalaan niyo. Bata pa lamang ako noon pero alam kong may katotohanan ng sinasabi nila. Tuwing may nakakaaway si Tiyaming sa lugar namin ay inaasahan ng lahat na may mangyayaring hindi maganda sa tao na yon at walang naging palya yon, papadudot. Sa kwarto ni Tiyaming, minsan na akong nakapasok. Wala ni isa sa mga kamag-anak ko ang nagtangkang pumasok doon, maliban sa akin. Hindi ko na inulit dahil natakot ako sa mga nakasabit sa kanyang dingding, lalo na ang itim na kandila at iba't ibang larawan ng mga taong kakilala at hindi ko kakilala. Hindi ko naman yon pinaalam sa kanya o sa kahit na sino dahil gusto kong protektahan ang tiyahin ko dahil naging maayos naman siya sa akin. Kaya ang laking lungkot ko noong napilitan siyang lumayo para hindi na rin madamay kaming pamilya niya. Tumira siya sa isang liblib na lugar kung saan ay hindi ganong kadaling makapunta pero nagawa ko. Dahil gusto ko nang magkabalikan kami ni Richard at alam kong si Tiyaming lang ang tunay na makakatulong sa akin.
Siya ang magiging tulay ko para magawa ko yon. Ang tagal na rin noong huli ko siyang nakita at nanibago siya sa akin nang muli kaming magkita, Papa Dudut. Oh, Jill. Kita halos nakilala ka. Marami talaga nagagawa ang oras sa tao, Chaming. Sa akin ba anong nagawa ng oras sa itsura ko, ha? Ba't parang umatras ang oras sa inyo? Bumabata kayo tignan, ha? Eh, hindi ba halatang may 20% na discount na ako sa mga kain? Naku, mukha lang kayong may discount sa jeep. Ano yun, senior citizen discount? Student discount! Ay, naku, ang batang ito. Lumaking bolera. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi ka lang ng ganyan kasi mukhang may kailangan ka sa akin, ano? Paano nyo alam? Iba talaga ang powers mo. Hindi na kailangan ng espesyal na kapangyarihan para malaman kung may kailangan sa akin ng isang tao. Una, binola mo ako. Pangalawa, dinayo mo ako. Hala? Una, nagsasabi lang ako ng totoo. Pangalawa, naalala ko lang kayo kaya bigla ko kayong dinalaw. Matanda na ako pero hindi ako uto-uto. Halos 2 dekada kang hindi nagparamdam sa akin ah. Tapos bigla kang susulpot. Sabihin mo na lang ang totoo. Hindi naman sasama ang loob ko eh. May kailangan nga po ako. Uy, ano ba yun? Magpapatulong lang sana ako. Kung uutang ka, wala akong may bibigay sa'yo, ha? Hindi pa nga ako binabayaran ng mga nagpagamot sa akin eh. Hindi ko ako uutang, pero may gusto rin ako ipagawa sa inyo. Handa ako magbayad. Eh ano ba yun? May nangkulang ba sa'yo? May nagkagustong kapre o tikbalang? Nausog ka ba na matandang dalaga? Gusto ko lang bawiin ang asawa ko. Sino nang gayuma sa asawa mo? Wala ko. Gusto kong gawan niyo ako ng gayuma para bumalik siya sa akin. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Wala akong ibang gustong mangyari ngayon kundi ang magkabalikan kami. Akin siya eh. Akin! Nasasaktan ka lang ngayon at hindi pa sanay na hiwalay na kayo. Pero balang araw, magiging ayos ka rin. Makakahanap ka rin ng iba. Makakalimutan mo rin siya. Hindi, Chaming. Gusto ko sa akin lang siya. Akin lang si Richard. Walang ibang dapat makinabang sa kanya kundi ako lang at anak namin. May anak na kami. Di ba dapat sa akin lang siya at hindi sa ibang babae? Ay, may anak na pala kayo. Oy, kaya naman pala. Matutulungan niyo ba ako? Para sa apo ko sa'yo, ang gagawin ko. Eh, epekto kaya. Magkakahiwalay sila ng bagong karelasyon niya? Kung hindi ka maniniwala, hindi epekto yun. Pero paano kung kakahiwalay silang dalawa? Maniwala ka sa akin. Mamahalin din kaya niya ako ng sobra? Tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Hindi nakapagsalita si Chaming sa huling tanong ko, Papa Dudut. Kahit siya ay hindi naging sigurado sa pwedeng mangyari. Nasabi niya sa akin na kaya niyang paghiwalayin sina Richard at ang bagong karelasyon nito pero hindi niya may pangakong magiging kapantay ng pagmamahal ko ang pagmamahal ni Richard sa akin. Tinanggap ko na lamang yon kasi ang habol ko lang din naman ay ang magkabalikan kami. Ayoko talagang mabuhay ng mag-isa nang hindi kasama si Richard kaya ko yun nagawa, Papa Dudut. Hinanda lahat ni Chaming ang kailangan niya sa orasyon na gagawin niya. Kinuha niya rin ang ibang impormasyon tungkol kay Richard at sa bago nitong girlfriend. Mabuti na lang at nag-stalk ko ang bagong girlfriend ni Richard kaya ako nalaman ang lahat tungkol sa kanya. May kasikatan din kasi ang babaeng yon sa social media kaya madali ko lang nahagila para mga impormasyon tungkol sa kanya. Matapos noon ay sinimulan na nga ni Chaming ang orasyon. Ginamitan niya yon ng itim na kandila at ibang spices. Hindi na ako nagtanong kung ano ang mga yon. Pinagmasdan ko na lamang at pinasal na sana ay magkaroon ng katuparan ang orasyon na yon, Papa Dudut. Umuwi na rin ako after nito at binilinan ako ni Chaming na huwag masyadong isipin ang ginawa naming orasyon para magkaroon yon ng katuparan. Nahirapan ako roon dahil kapit ako na matutulungan ako noon para magkabalikan kami ni Richard. Pagkarating ko ng bahay
ay tinawagan ko na ang mga magulang ko para kunin ang anak ko. Hinatid naman nila sa bahay at napansin nilang ganado akong muli. Hindi na ako nagkwento dahil malamang ay kukontrahin nila ang ginawa kong paglapit kay Chaming, lalo na ang nanay ko na sagrado katoliko. Makalipas nga ang ilang araw ay kinumusta ko si Richard Papadudut. Nagbabaka sakali akong may nangyari na dahil napansin kong nagpo-post na siya ng malungkot sa kanyang Facebook. Lihim akong nasiyahan dahil pakiramdam ko ay yun ang katuparan ng hiling ko. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi niya sinagot. Hanggang sa pinuntahan ko na lamang siya sa bahay niya. Iniwan ko munang muli ang anak namin sa magulang ko dahil may naisip akong plano. Papadudut. Oh, Jill, anong ginagawa mo rito? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinagot. Pwede mo naman kasi i-text na lang kung ano man yung kailangan mo. Magre-reply naman kagad ako pag di na ako busy. Alam mo namang hirap ako mag-text, di ba? Ano ba kasi yun? Hinahanap ka kasi ng anak natin. Namimiss ka, gusto ka raw makita. Tatawag ako mamaya sa kanya. Huwag muna ngayon, please. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Napansin ko pala yung post mo ng malulungkot sa Facebook, ha? Wala yun. May problema kayo ng girlfriend mo? Hindi ko alam. Ah, may problema nga kayo. Okay lang ba kung umalis ka na muna? Kailangan ko lang mapag-isa. Dapat nga may kasama ka ngayon para mabigyan ka ng tamang advice. Lalabas naman kami ni Arthur mamaya para mag-inuman. Ayos na ako ron. Iba pa rin kapag may kausap ka ngayon lalo't babae ako. Alam ko ang takbo ng utak ng mga babae. Bakit? Hindi ka ba busy? Andito ba ako ngayon kung busy ako? Eh, yung anak natin, nasaan? Nasa magulang ko. Pinabantayan ko muna kasi medyo nag-aalala rin ako sa'yo eh. Liga, pasok ka. Salamat. Upo na rin ako ah. Pili ka lang ng gusto mong maupuan dyan. Kukuha lang ako ng kape. Ay, okay na. Mag-usap na lang tayo ngayon. Upo ka na rin. Halika, tabihan mo ako. Ano ba to? Anong paano ba to? Paano mo ako matutulungan sa girlfriend ko? Nagtalo na lang kami bigla dahil sa sinaing. Inaway niya ako. Inaway ko rin siya. Dahil lang sa sinaing? Alam ko ang babaw. Pero hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit ako sumabog ng gano'n. Asan siya ngayon? Umuwi muna siya sa magulang niya. Hiwalay na kayo. Nakipagkulob siya sa akin. Lumaking kapagayos ako. Alam mo kung ako sa'yo, wag na. Yan ang ibibigay mong advice sa akin? Kasi naman kung sa maliit na bagay lang eh, ganyan na kayo magtalo. Paano pa kaya kapag malalaking pagsubok na? Tama ka naman. Kaya lang, Gusto mo ba dalhin ko muna rito ang anak natin para malibang ka? pwede naman. Kaya lang, lalabas kami ni Arthur mamaya eh. Pwede namang dito lang din ako para pag umalis ka, may magbabantay sa anak natin. Tapos uuwi na lang kami kinabukasan. Ayos lang ba? Parang hindi magandang idea yan. Ay nako, naka-move on na ako sa'yo, no? Walang halong mali siya tong pagstay ko rito kung yan ang iniisip mo. Gusto ko lang makatulong. Tsaka pag malungkot ka, maapektuhan yung pakikitungo mo sa anak natin. Bilang nanay, ayoko namang mangyari yun. So, ang ginagawa mo lang to para sa anak natin? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, naka-move on na ako sa'yo. Siyempre, nagsinungaling ako kay Richard para payagan niya akong mag-overnight sa bahay niya. Kailangan ko rin kasing makibalita at natuwa talaga ako sa nangyari. Kinuha ko ang anak namin at saka dinala sa bahay ni Richard. Natuwa kong makita silang masayang magkasamang mag-ama. Parang nabuo ulit kaming pamilya. Hindi na rin natuloy na umalis si Richard kasama ang kaibigan niya ang si Arthur. Nag-decide na lamang siya na manood kaming pamilya ng pelikula sa bagong TV niya. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon at naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Richard.
Kaya naman alam kong nag-work talaga ang orasyon na pinagawa ko kay Chaming. Hindi rin niya hinawakan ang cellphone niya buong magdamag na kasama niya kami. Kaya alam kong hindi sila nagkausap na dalawa ng girlfriend niya. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, nakibalita pa rin ako kay Richard, hindi pa rin daw sila nagkakaayos ng girlfriend niya. Ramdam kong balisa si Richard at ayon kay Chaming, parte raw yon ng ginawa niyang orasyon. Hindi rin nag-attempt na lumapit si Richard sa girlfriend niya at hindi raw niya maintindihan kung bakit. Dati naman daw ay si Richard ang nagpapapunta sa tuwing may maliit silang away. Pero noong pagkakataong yun ay nagbago na ang lahat. Hindi na raw naramdaman ni Richard na kailangan niyang lumapit sa girlfriend niya. Naramdaman daw niya na nababalisa siya sa tuwing naiisip na kausapin ang babaeng yon. Isa na namang senyales na epektibo ang ginawa ni Chaming. Kaya naman nagpapasalamat akong muli sa tiyahin ko. Ang kailangan ko na lang hintayin ay ang pagbabalik ni Richard sa aming mag-ina. Hindi ko paramdam na nagbalik na ang pagmamahal niya sa akin, pero sabi nga ni Chaming, kailangan ko lang magtiwala sa hiwaga ng gayuma. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Masaya ako na nadagdagan na rin ang atensyon ni Richard hindi lang sa anak ko kundi maging sa akin din. Kinilig ako sa tuwing kinukumusta ko ni Richard, Papa Dudut. Lagi na rin niyang hinihiram ang anak namin at dumadami na ang oras niya sa aming mag-ina. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako na lumapit ako kay Chaming. Wala pa rin akong nabalitaan kung nagkakausap pa rin ba sina Richard at ang girlfriend niya. Kailangan ko na lang silang mapaghiwalayan ng totoo para matapos na ang kalbaryo ko at makapasok na akong muli sa eksena. Alam ko namang alanganin pa rin si Richard sa gagawin noon sa relasyon nila. Ramdam ko pa rin naman noon na may pagmamahal pa rin siya sa babaeng yun. Ang maganda lang sa nangyayari noon, di gumagawa ng paraan si Richard para magkaayos sila ng girlfriend niya. Pasensya na ha kung hindi ko magawang banggitin ang pangalan ng girlfriend ni Richard dahil kapag naririnig ko yon ay nababalisado na ko. Sinabi ni Chaming na normal lang daw yon sa mga nagpagawa ng orasyon. Papadudot, inakala ko magtutuloy-tuloy na ang magandang balita na hindi na nga magkakaayos sina Richard at ang girlfriend niya. Hanggang isang araw ay napansin ko na lamang na parang biglang nagbago si Richard. Hindi na siya dumadalaw noon sa bahay namin at bihira na rin kung hiramin niya ang anak namin kahit na day off niya. Pinutuan na ako lalo na at bihira na rin niyang sagutin ang mga tawag ko. Alam kong may mali na. Tinanong ko si Richard kung nagkaayos na ba sila ng girlfriend niya at sinabi niyang oo, nagkabalikan na raw sila. Nadurog muli ang puso ko, Papa Dudut. Iniwan kong muli ang anak ko sa mga magulang ko at saka pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit nagkabalikan pa rin silang dalawa. Gayong malakas naman ang ginawang orasyon ni Chaming. Nung nakarating na ako sa bahay niya, isaktong kakanis lang ng dalawang customer niya, Papa Dudut. Customer mo ba yung mga umalis, Chaming? Ay, oo. Yung isa nagpagawa ng orasyon para lumakas ang negosyo niya. Yung isa naman nagpahula. Nanguhula ka na rin pala? Ay, hindi pa ganun kapulido. Kaya nga ang hingi ko lang, madalas donasyon lang. Papahula pa naman sana ako. Ay, saka na kapag magaling na ako talaga. Tsaka namihina pa ako ngayon. Hala, ayos lang po ba kayo? Dumagsa kasi ang mga customer mula pa kahapon. Bentang-benta pala kayo eh. Irekomenda ko nga kayo sa mga kakilala ko sa amin sa Pampanga. Ay, sige nga, para makadagdag sa pagpapagawa ko ng bahay. Maliit lang din kasi ang sinisingil ko sa mga customer ko. Akong bahala sa inyo. Basta tulungan nyo rin ako kay Richard. Di ba hindi nga natulungan na kita noon? Nagkahiwalay na sila ng nobya niya, hindi ba? Nagkahiwalay lang pansamantala eh, pero ngayon nagkabalikan ulit sila. Ah, ganun ba? Effective yung orasyon na ginawa nyo para maghiwalay sila eh. Pero bakit nagkabalikan
maghalikan ulit. Hindi ba dapat hindi na? Eh dahil kumukupas din ang gayuma, kahit anong klase ng orasyon. Bakit di niyo sinabi sa akin? Ay hindi ba? Hindi ko ba nabanggit? O ang importante ngayon alam mo na. Paano to, Chaming? Kailangan ko magkahiwalay ulit sila. Tulungan niyo naman ako. Tinulungan na kita nung minsan. Nanghihina ako ngayon. Baka isara ko muna itong bahay ko para sa mga ganyan. Ako na magpapagawa ng bahay niyo. Paghiwalayin niyo lang sina Richard at yung girlfriend niya. Sigurado ka ba? Opo, basta may babalik niyo sa akin si Richard. Akin siya eh! Akin! Hindi mo naman kailangan ipagawa itong bahay. Pero ayos naman sa akin kung magbabayad ka bilang kailangan ko rin makabawi sa mga espiritong gabay ko na tumutulong sa akin sa proseso. Kahit magkano pa yan. O sige, gagawin ko sa Biyernes. Lalo't bilog ang buwan nun. Malakas ang epekto kapag sa araw na yung ginawa ang orasyon. Chaming, tuloy-tuloy lang ha. Tatawagan ko kayo kapag kumukupas na yung orasyon para magawa niyo ng paraan. O siya, sige. Lulutuin ko lagi ang kandila. Masiguro lang na magkahiwalay sila ulit. Salamat, Chaming. Pero tandaan mo, Jill, ha? Lahat ng ginagawa kong ito ay may kapalit. Babayaran ko naman po kayo eh. Kapalit sa'yo. May balik ito sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi ko sinagot ang tanong ni Chaming, Papa Dudut. Doon ko lang na-realize na may kapalit nga naman ang paglapit sa mga ganong ritual. Pero sabog ako mula sa pagmamahal ko kay Richard kaya sinabi kong ayos lang. Napansin kong nadismaya si Chaming sa sinagot ko. Kaya lang ay hindi na rin siya nagsalita pa. Nagpaalam na rin ako dahil kailangan ko lang sunduin ang anak ko at habang nasa busa ko ay nakaramdam ako ng takot sa posibleng maging balik sa akin ng pinagawa ko. Kaya lang papadudot mas nangibabaw talaga ang kagustuhan kong makuha pabalik si Richard. Natikman kong muli ang atensyon niya mula nung nagkahiwalay sila pansamantala ng girlfriend niya. Kaya lang yung gusto niyong nawala dahil kumupas na pala ang orasyon na pinagawa ko. Sumapit nga ang araw ng Biyernes, kabilugan ng buwan. Saktong alas 3 daw ng madaling araw nang simulan ni Chaming ang ritual. Excited na naman ako sa magiging pagbabago ng trato ni Richard sa aming mag-ina. Kaya lang ay hindi agad umepekto tulad ng dati. Ilang beses kong kinulit si Chaming pero sinabi niyang habaan ko ang pasensya dahil di e-epekto kapag nagmamadali ako o masyado akong atat. Sinubukan kong magpasensya at makalipas lang ang 2 linggo ay nagkahiwalay muli sina Richard at ang kanyang girlfriend. Naibalik muli sa aming mag-ina ang atensyon ni Richard. Natuwa na naman ako. Iniling kong muli kay Chaming na lutuin pa ang kandila niya at sumunod naman siya. Napagastos ako dahil gusto kong masiguradong babalik si Richard sa akin. Nagtuloy-tuloy naman ang magandang balita para sa akin. Ramdam ko noon na wala na lang balikang mangyayari sa pagitan ni na Richard at ng kanyang girlfriend. Binura na rin kasi ni Richard ang mga pictures nila ng girlfriend niya sa social media accounts nito. Lumaki tuloy ang pag-asa kong magkakabalikan kami lalo't malungkot si Richard. Inabot ng 5 buwan ang saya ko hanggang isang araw ay nabalitaan ko na lamang na ikakasal na silang dalawa. Gumuho ang mundo ko. Nagmadali akong pinuntahan si Chaming para itanong kung bakit ganon ang nangyari. Akala ko noon ay mapapasa akin ng muli si Richard bakit biglang bumalik siya sa babaeng yun. Chaming! Ikakasal na si Richard at ang girlfriend niya. Ay, ganun talaga. Parang ganun talaga. Kung hindi uko, ay hindi bubukol. Pero di ba ginamitan mo naman ng malalakas na orasyon? Ano nangyari? Ginamitan ko ba? Nakita mo naman ang epekto ng mga nakaraang buwan, di ba? Oo! Nagkagulo sila, nag-away, nagkahiwalay. Oh, edi ibig sabihin, umepekto nga. Pero bakit ngayon hindi na? Ba't nagkabalikan sila? Gusto mo ba magsindi ulit ako ng kanila?
Niloloko na ata ako ng mga kandila mo eh. Paano bang niloko ka? Eh nakita mo nga nagkahiwalay sila, di ba? Pero nagkabalikan din sila. Hindi ganito ang plano. Dapat forever sila magkakahiwalay. Eh ganun nga talaga. Yan na lang ba yung sasagot mo sa akin ngayon? Malamang. Matapos lahat ng binayad ko sa inyo? Halos napunta na sa inyo lahat ng ipon ko para sa kinabukasan ng anak ko eh. Jill, nagpagawa ka sa akin ng ritual, di ba? Eh malamang kailangan mong magbayad. At saka sabi mo sa akin, babayaran mo ako. Ikaw ang nagpresenta. Pero sana, tulad ng ibang customer, maibigay mo lang sana ang serbisyo na kailangan ko. Naibigay ko naman sa'yo ang kailangan mo. Napaghiwalay natin si Richard at yung girlfriend niya. Uulitin ko lang. Nagkabalikan silang dalawa at ngayon ikakasal na. Ginawa ko na ang lahat, Jill. Pagpasensyahan mo na kung ano lang ang inabot ng makakaya ko. Gawa niya ulit ang paraan. Kausapin mo kung sino man yung nasa kabilang mundo na tumutulong sa inyo. Basta gawa niyo ang paraan. Ganyan na ba ang nagagawa ng pagmamahal mo para kay Richard? Ito ang nagagawa sa akin kapag hindi ko nakukuha ang serbisyong binayaran ko. Yan ang nagagawa ng mga taong hindi kayang pakawalan ng isang bagay na alam naman nilang tapos na. Hindi mo alam ang nararamdaman ko kaya ang dali para sa iyo na sabihin yan. Madali para sa akin na sabihin ito sa'yo dahil bata ka pa na. Ganyan na ang ugali mo. Naalala mo yung manika mong hindi mo naman na pinaglalaroan pero ipinagdadamot mo sa pinsan mong ipahiram. Ang dami mong bagong laruan pero ayaw mong bitawan yung luma para ibigay sa iba kahit alam mo namang hindi mo na naman kailangan. Ganyan ka talaga, Jill. Kinukulong mo sa mga palad mo yung mga tao o bagay na dapat matagal mo lang pinagawalan. Matagal na tayo hindi nagkasama kaya wala kang alam sa mga pagbabago ko ngayon. Nagbago ka ba talaga? O tulad ka pa rin ng batang Jill na sakim at puro sarili lang ang iniisip? O hindi ka na makasarili? Asa ng anak mo ngayon? Bakit imbis na inaalagaan mo siya ngayon, nandito ka't nagagalit sa akin dahil hindi mo makuha ang isang bagay na hindi naman talaga para sa'yo? Sino ka ba para sabihin na hindi para sa akin si Richard? Hindi siya para sa'yo, Jill. Sa iba't ibang buhay, hindi siya nanatili sa'yo. Hindi siya para sa'yo. So pinirahan niyo lang ako? Alam niyo namang hindi pala siya para sa akin pero kuha ka ng pera sa akin para paasahin ako mapaghihiwalay mo yung dalawa? Napaghiwalay naman natin sila, hindi ba? Ilang beses pa nga. Pero tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kung hindi nakatadhana para sa'yo, hindi talaga mapupunta sa'yo. Kahit pa ilang kandila ang sindihan natin, lutuin natin, hindi nun makakayanan ng itinakda. Tinakda kayong magkahiwalay. Itinakda si Richard para sa iba. Sana iyon ay maging klaro sa'yo. Hindi talaga siya para sa'yo. Para akong paulit-ulit na sinampal sa mga sinabi ni Chaming, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na may katotohanan lahat ng sinabi niya. Ilang beses nang pinatunayan sa akin ang tadhana na hindi kami ang itinakda para sa isa't isa, pero patuloy ko yung nilabanan. Totoo ang sinabi ni Chaming. Hindi ko magagawang pakawalan yung mga bagay na alam kong tapos na. Hindi ako natuto. Hindi ako pumayag na basta-basta na lamang mawala lahat ng bagay na gusto kong hawak ko lamang. Gaya na lamang ni Richard, Papa Dudut. Iniyak ko lang ang nararamdaman kong pait at sinubukan kong tanggapin pero hindi ko kaya. Nilabas ni Chaming ang barahan niya at saka walang pasabing binasahan ako ng kapalaran. Doon niya ipinakitang hindi talaga kami ni Richard ang nakatakda. Nakita na raw yun ni Chaming. Sina Richard at ang kanyang girlfriend ang nakatakdang magsama habang buhay. Parang dinaganan ang dibdib ko sa mga sinabi ni Chaming, Papa Dudut. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Pero noong hinawakan niya ang kamay ko at sinabing merong bagong darating, pati na nga ang para sa akin.
Ramdam ko ang sincerity sa mga mata ni Chaming at sinabi niyang paparating na ang para sa akin. Kung magagawa ko lang bitawan ang hindi na para sa akin. Papa Dudut, hindi na ako umulit pa na magpagawa ng orasyon kay Chaming. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Minessage ko si Richard at sinabi kong kailangan ko munang malayo sa kanya para makapag-move on. Inamin kong may pagmamahal pa rin ako sa kanya at hindi madali na malamang ikakasal na siya sa iba. Kailangan ko lang ayusin ang sarili ko at intindihin ang anak ko. Naintindihan naman niya at humingi siya ng tawad sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Inayos namin ang para sa schedule ng anak namin at sinabi ko sa kanya na sa magulang ko na lang lumapit kung may kailangan siya sa anak namin. Hindi ko muna siya kayang makita o makausap man lang dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Ikakasal na sila ngayong taon, Papa Dudut, at hindi pa rin ako makamove on sa kanya. Pero kinaya ko na ngayon. Bit-bit ko na lamang ang pag-asa na balang araw ay may darating din na para sa akin. Na kapag hindi ko pa binitawan si Richard, itatago siya ng dakilang lumikha sa akin. Kaya ako bumitaw dahil alam kong may darating at yon ang mananatili para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pangunawa at pagbabahagi ng aking kwento sa inyong mga masusugid na tagapakinig sa Barangay LS 97.1 Forever. Muli, maraming salamat po. Ang inyong forever at kapusong kabarangay, Jill.